Kabanata 46. Hindi mailagay ni Quincy ang isang daliri dito, ngunit wala siyang magandang impresyon kay Willow. Pakiramdam niya ay hindi sapat para kay Mr. Goldman ang mukhang mahinang babaeng ito na walang alam. Kung hindi siya ang babae, 6 na taon na ang nakararaan, hahayaan kaya ni Nolan na manatili siya ng ganoon katagal. Nolan, sabi ni Z, binigyan mo daw siya ng bagong jewelry company. Hindi naman totoo yun, diba? Nanlalabo ang mga mata ni Nolan. Hindi siya masaya sa Vanna, kaya umalis siya at iniwan ang mga shares sa iyo. Bakit? Hindi ka ba masaya niyan? Ako, si Willow ay pinagpawisan ng malamig. Nagsasabi ng totoo si Maisie. Nagtatagba talaga si Nolan ng bagong kumpanya ng alahas para sa kanya bilang kapalit ng pagsuko niya sa shares. Bullcrap, mas gugustuhin ni Willow na isuko ang shares ng Vanna. Nolan, pwede kong ibigay ang shares ng Vanna kay Z. Hayaan mo siyang bumalik, okay? Ang Vanna ay isang kumpanyang itinatag ng kanyang ina. Paano niya ito naiwan? Oo, tama iyon. Kung maipapakita niya na handa siyang ibalik ang shares ng Vanna kay Maisie, maaawa si Nolan dahil bukas palad siya. Gayunpaman, nagsimulang magpanik si Willow nang mapansin niyang nanlamig ang mga mata ni Nolan. Bakit siya nakatingin ng ganyan? Nandito ka ba para tanungin ang desisyon ko? Medyo naiinis si Nolan. Ipinakita nito na may hangganan ang kanyang pasensya para kay Willow. Namutla ang mukha ni Willow. Iyan, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung hindi, bumalik ka at tumutok sa Vanna, malamig na utos ni Nolan. Napakagatlabi si Willow at tumalikod na para umalis. Puno ng pout ang kanyang mga mata, pout kay Maisie. Naiinis siya kung bakit biglang bumalik si Maisie. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging malamig si Nolan sa kanya. Ibibigay sa kanya ni Nolan ang anumang hilingin niya, ngunit ngayon, hindi man lang pumayag si Nolan nang gusto niyang iwan ni Maisie ang black gold. Ang nakakakilabot na babae, mawawala sa kanya ang lahat balang araw. Sa Royal Crown, kailangan niyong magpahinga ng kaunti mamaya, o baka mawala ng saysay ang pagsisikap ko. Pinuhat ni Riley si Daisy sa kanyang mga bisig, at si Waylon ay sumunod sa kanya. Hindi niya maiwasang bigyan sila ng paalala nang makarating sila sa kumpanya. Nakapulupot ang mga braso ni Daisy sa leeg ni Riley. She answered in her baby voice, "Huwag kang mag-alala, Ninang. Alam na namin ang gagawin." Nang makarating sila sa sahig ng studio ni Helios, nagulat ang assistant na si Nina. Ms. Hill, lalo siyang nagulat nang makita siyang may kasamang 2 anak. Nandito ba si Helios? Tanong ni Riley. Nasa opisina si Helios. Maaari ba kitang matulungan? Hindi napigilan ni Nina na magnakaw pa ng ilang tingin sa mga bata. Napakaganda nila. Nako, itong 2 ay pamangkin ko, child stars na kapipirma lang sa Royal Crown. Gusto ko silang makilala ni Helios. Sila pala ang mga bagong child star na kapipirma lang sa Royal Crown. Tiyak na narinig ni Nina ang tungkol sa kanila. Naglakad siya papunta kay Waylon, yumuko, at tinapik ang ulo nito. Kamusta? Malamang nahihiya si Waylon o ano. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo at sinabing, "Hello." Si Nina ay mahilig sa mga cute na bata. Napaka-adorable. Hindi ko alam na magkarelasyon pala kayo. Wow, newly signed child star itong 2 ito. Napakaganda nila. Oo, mas maganda sila sa personal. Lumapit ang ilang babaeng empleyado at nagsimulang kurutin at tapik ang kanilang mga ulo. Hindi nila maalis ang kanilang mga kamay sa kanila. Hindi napigilan ni Riley na matawa. Masyadong mapagmahal ang mga anak ni Z. Kabanata 47. Lumabas si Helios sa kanyang opisina. Anong nangyayari? Nagulat siya nang bumagsak ang tingin niya sa mga bata. Pinababa ni Riley si Daisy, tumayo, at naglakad papunta kay Helios. Pamangkin ko itong 2. Pinirmahan lang sila ng Royal Crown, kaya dinala ko sila dito para makita ka. Naglakad pasulong si Waylon, hawak ang kamay ni Daisy. Yumuko sila at sinabing, "Hello, Uncle Helios." Matagal silang tinitigan ni Helios na nakapikit. Ang mga mukha ng mga bata na ito. Nag-half squat siya para maging kapantay ng mata nila at tinapik ang ulo ni Daisy. Ano ang iyong mga pangalan? Ako si Daisy. Kapatid ko ito, si Waylon. Nakangiting sagot ni Daisy. Tumingin si Helios kay Riley. Simula kailan ka nagkaroon ng mga pamangkin? Napangiti si Riley habang kinakamot ang mukha. Mga anak sila ng best friend ko. Tinatawag nila akong godmother, kaya medyo pamangkin ko sila. Tumayo ng tuwid si Helios. Mga anak ng best friend mo. Oo, tumawa si Riley. Pasok kayo. Lumapit si Riley sa mga bata at hinawakan ang kanilang mga kamay para pumasok sa opisina.
Helios crossed his legs at umupo sa sopa. He chuckled habang nakatingin sa mga bata sa tabi ni Riley. Sino ang ama nila? Napatingin si Waylon sa kanya. Wala kaming daddy. Natigilan si Helios, at naningkit ang kanyang magagandang mata. Napabuntong hininga si Riley. Helios, single mom ang nanay nila. Mahirap para sa kanya na palakihin ang mga ito ng mag-isa. Kaya naman pumirma sila sa Royal Crown. Gusto nilang tulungan ang kanilang ina na kumita ng kaunti. Sabay na napatingin sina Daisy at Waylon kay Riley. Hindi nila alam na drama queen din pala ang ninang nila. Kinuha ni Helios ang tasa ng kape at humigop. Nakakunot ang kanyang mga labi. Hindi madali ang pag-navigate sa entertainment business, lalo na kung bata pa sila. Dinala mo ba sila sa akin dahil gusto mong alagaan ko sila? Nagkatinginan sina Daisy at Waylon. Mas matalino pa ang aktor kay Riley. Ito ay magiging masaya. Tumawa ng mahina si Riley, ibinaba ang kanyang ulo, at sinabing, alam mo. Ibinaba ni Helios ang tasa. Dinala ka ba ng mga bata dito? Nagulat si Riley, ngunit kalmadong nagpatuloy si Helios. I grew up with you. Kaya kilala rin kita. Karaniwang hindi ka lalapit sa akin para humingi ng tulong maliban kung may humiling sa iyo. Tinanong ba ito ng kanilang ina? Nag-iba ang ekspresyon ni Waylon nang marinig iyon. Ideya namin iyon. Hindi alam ng nanay namin ang tungkol dito. Ayaw niyang pumasok kami sa industriya. Gusto naming sumama. Godmother, hindi mo na kailangang magsinungaling para sa amin. Hinatak ni Daisy ang braso niya at ngumisi. Hinihiling lang namin na dalhin mo kami dito dahil alam namin na pinsan ka ni Mr. Boucher. She stood up after saying that, Tito Helios, hindi namin ipinipilit na alagaan mo kami. Kung ayaw mo, hindi namin ipagpipilitan. Waylon, alis na tayo. Tumingin si Waylon kay Helios at tumayo. Sige, let's go. Hey, Daisy, nabalisa si Riley nang makitang paalis na sila. Ibinaba ni Helios ang kanyang tingin at ngumiti. Bumalik kayo. Hindi makapaniwalang tumingin si Riley kay Helios. Pumapayag ba siya? Tumalikod sina Daisy at Waylon, naglakad pabalik, at umupo sa kanilang mga upuan. Kabanata 48. Inilipat ni Helios ang kanyang mga mata sa mukha ni Waylon. Hindi niya napigil ang sabihin, napaalala mo sa akin ang isang taong biglang nagpapanggap na estranghero. Ganyan talaga si Nolan. Nagulat si Riley. Helios, hindi mo na kami sinisisi. Ang cute ng dalawang bata. Dahil pinirmahan na sila ng Royal Crown, at mayroon akong magazine shoot na paparating, isasama ko sila para doon. Sa opisina ng manager. Dinadala mo ang dalawang bata sa pabalat ng magazine. Tinitigan ng manager ni Helios na si Morgan Lynch ang dalawang bata na kasama ni Helios na mukhang nalilito. Tumanggaw si Helios. Oo, parang napaka-photogenic nila. Hindi ba nila gagawing mas maganda ang mga larawan? Pero, hinimas ni Morgan ang kanyang templo. Paano natin ito ipapaliwanag sa mga publisher? Hayaan mo akong hawakan ito. Bibigyan ko sila ng magandang paliwanag. Natigilan si Morgan. Si Helios ay isang malaking bituin sa industriya, mas malaki pa sa mga A-listers, at pinirmahan ng Royal Crown ang mga batang ito. Bilang senior sa tuktok ng food chain, malamang na hindi ito tutulan ng Royal Crown kung gusto ni Helios na pangalagaan ang mga bagong dating. Ang mga tagahanga ang magiging mas malaking problema. Nakatrabaho na ni Helios ang isang baguhan bago iyon, ngunit hindi natuwa ang kanyang mga tagahanga sa taong iyon. Ngayon na siya ay magtatrabaho kasama ang mga bata, siya ay nag-aalala lamang tungkol sa negatibong epekto na maaaring idulot nito sa kanila. Sabi nga, nang lumabas ang mga larawan at naipost sa opisyal na Twitter account ng magazine, tumaas ng husto ang kanilang hit rate at naging trending sa isang heartbeat. Mayroong 400 milyong retweet at 80,000 pagbanggit. At hanggang sa Earth, nakikita ko kung ano ang magiging kalagayan ni Hells kung magkakaroon siya ng mga anak. At fans everywhere, ito na ang katapusan ko. Ipinapahayag ko ang aking sarili na unang tagahanga ng relasyon ng mag-aama. At for Vermidalicals, sino itong mga cutie na ito? I rap ang mga ito para sa takeaway, pakiusap. At love race like Dash Helios, Hells, huwag mong itago ang mga sanggol sa iyong sarili. Ibahagi mo sila. At Helioshay sa no fans, pakitabi. Gusto kong maging top comment, #Hikbi. Ang mga tagahanga ni Helios ay palaging mapili at maprotekta. Kung ang mga taong nagtatrabaho sa kanya ay hindi A-listers, sila ay matutuya sa pagsisikap na makakuha ng atensyon sa pamamagitan ng pakikipagtulungan kay Helios, ngunit ang dalawang child star na ito ay tinanggap. Sa Black Gold Group, nang makita ni Quincy kung ano ang trending,
napabulalas siya, nagtatrending ang mga bata, kasama si Helios. Nagtaas ng ulo si Nolan. Patanjin nga ako. Ipinasa sa kanya ni Quincy ang tablet, at tinapik niya ang trending post, nakasimangot. Anong ginagawa nila kay Helios? Nabalitaan ko na dahil pumayag si Helios na kasama sila sa cover shoot, sagot ni Quincy. Natahimik si Nolan. Bihirang makipagtrabaho si Helios sa mga bagong dating, kaya bakit niya gagawin sa dalawang ito? Palagi siyang abala, kaya paano siya nahawakan ng mga bata? Tumawag at itanong mo kung sino ang nagpakilala sa mga bata kay Helios. Tumanggaw si Quincy, tumabi, at tinawag ang Royal Crown. Hindi nagtagal ay binigyan nila siya ng sagot, at dahan-dahan siyang lumingon, si MS Hill iyon. Nagbago ang ekspresyon ni Nolan, at nagdilim ang kanyang mga mata. MS Hill, yung kasama ni Maisie, kilala ba niya ang mga bata? Kabanata 49. Ngayong naiisip ko na, hindi ba kilala ni MS Hill si MS Vanderbilt? Noong ipinahatid mo si MS Vanderbilt, sa mga beach villa daw siya tumutuloy. Kakilala kaya niya ang mga bata? Nag-iisip si Quincy nang tumayo si Nolan at lumabas. Nagulat si Quincy pero sumunod naman agad. Mr. Goldman, saan ka pupunta? Sa 16th floor. Uncle Kennedy, pwede ka nang magsimula dito bukas. Ibinalita ko sa lahat ng empleyado na ang van ay tinanggal na. Si Maisie ay tumatawag sa harap ng bintana at ngumiti nang magsalita si Kennedy bilang tugon. Sige, huwag kang mag-alala, nakapag-ayos na ako. Nang matapos ang tawag, hinawakan ni Maisie ang telepono sa kanyang kamay. Pagdating nila roon bukas, oras na para magsimulang gumawa ng pangalan para sa tatak ng alahas. Lumingon siya at nagulat dahil si Nolan ay biglang sumulpat sa likuran niya. Mr. Goldman. Lumapit si Nolan bago pa makatapos si Maisie, na-corner siya sa bintana, at mahinahong tiningnan ang kanyang mukha. Mayroon ka bang mga anak? Medyo natigilan at naghinala si Maisie. Ano ang kinalaman ng pagkakaroon ng mga anak o walang kinalaman sa iyo? Sinubukan niyang lumayo. Kumalaw si Nolan para harangan siya. Kayo rin. Nagdilim ang mukha ni Maisie. Bakit bigla siyang tinanong ni Nolan tungkol dito? May nahanap ba siya? Hindi pa naman ako kasal, bakit ako magkakaanak? Mr. Goldman, kung wala nang iba pa, kailangan kong hilingin sa iyo na umalis ka na. Sino sa iyo sina Waylon at Daisy Vanderbilt? Diretso ang tingin ni Nolan sa kanya. Siya ay naghihintay upang makakuha ng isang pahiwatig o isang bagay mula sa kanyang ekspresyon. Tinilig si Maisie, nakatingin sa ibaba ang mga mata. Paano niya nalaman ang tungkol kina Waylon at Daisy? Idiniin ni Nolan ang kanyang palad sa bintana sa likuran niya, Sam Andel, at sinabing, sagutin mo ako. Kalmadong tinignan siya ni Maisie sa mata pero talagang pinagpapawisan siya. Unrelated. Huwag mo akong hayaang magtanong sa kaibigan mong si Riley. Ikaw, halos humagalpak ng tawa si Maisie. Nagnganga ang ngipin niya at ngumiti. Sige na, nagtataka ako kung bakit mo ako pinuntahan. Bakit mo iniisip na may mga anak ako? Mukhang kalmado si Maisie. Hindi siya maaaring mapagod o mabalisa. Hindi siya dapat maghinala ng anuman. Matagal siyang tinitigan ni Nolan, nagdududa pa rin. Kilala ni Riley ang dalawang batang iyon, at ang mga bata ay parehong Vanderbilt. Ang babaeng nakasama niya ng isang gabi, 6 na taon na ang nakakaraan ay si Willow. Kung si Willow ay buntis, ang mga bata ay kaedad nila, ngunit ang higit niyang ikinabahala ay nang si Maisie ay pinalayas sa pamilya noon. Hindi niya kailanman pinaghinalaan si Willow hanggang sa nagpakita ang dalawang bata. Ngayon, kailangan niyang simulan ang pagtatanong sa mga pangyayari noong 6 na taon na ang nakakaraan dahil kahit ang kanyang ama ay naniniwala na ang mga bata ay kanya. Siguro kailangan niyang imbestigahan muli ang nangyari noong gabing iyon. Tumaas ang isang kilay ni Maisie at ngumisi. Kakaiba ang kinikilos mo. Kung gusto mo ng mga bata, hilingin mo lang kay Willow. Mahigpit na pinagdikit ni Nolan ang kanyang mga labi. Sa tingin mo kamag-anak nila ako dahil lang sa Vanderbilts din sila. Bakit hindi ka maghinala na kamag-anak sila ni Willow sa halip? Isang tipid ng ngiti ang ipinakita ni Maisie. Alam kong hindi si Willow iyon. Grabe naman kung ganoon, wala akong anak. Itigil mo na ang pagsubok sa akin. Umaasa ako para sa iyong kapakanan na sila ay walang kaugnayan sa iyo at na hindi ikaw ang babae, mula sa 6 na taon na ang nakalipas, o kung hindi, nagtaas baba si Nolan, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan nito. Pagkaalis ni Nolan, itinaas ni Maisie ang kanyang mga kamao, ang kanyang noo ay pawis. Kabanata 50, laging iniisip ni Maisie na nagkataon lang. Kaya ang lalaki mula sa 6 na taon na ang nakaraan ay siya talaga.
Nagsisimula nang magpanik si Maisie. Kaya naman nang makita ni Layla sina Colton at Daisy, tinanong niya kung sa kanya sila. Iyon din ang dahilan kung bakit nanatili siyang nakahawak sa braso ni Willow, natatakot na mapalapit siya kay Nolan. Hindi siya papayag na kunin nila ang kanyang mga anak. Hindi pwede. Itinulak ni Willow ang lahat ng nasa mesa sa sahig. Lumapit si Layla sa kanyang paghahagis, kaya tinanong niya, Willie, ano ang problema? Nay, may kailangan tayong gawin bago nakawin ng babaeng iyon si Nolan. Hindi hahayaan ni Layla na mangyari iyon. Lumapit ito sa kanya, kinakabahan. Ano ba talaga ang nangyayari? Sinabi ni Willow sa kanyang ina ang lahat tungkol sa pagbibigay ni Nolan kay Maisie ng isang kumpanya ng alahas. Pagkatapos niyang marinig iyon ay nagbago ang ekspresyon niya. Maisie, ang hamak na babae. Napakaraming tricks niya sa kanyang manggas. Mula nang siya ay bumalik, ang mag-ina ay hindi nagkaroon ng araw ng kapayapaan. Ngayong tuluyan na niyang iniwan ang Vanna at pumunta siya sa kumpanya ng alahas ni Nolan. May naalala si Layla at nagtanong, nalantad na ba ang insidente kay Mr. Baldwin? Tama na, si Willow ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tumakas ang babaeng iyon. Hindi siya nahulog sa kamay ni Sergio dahil nakatakas ang babaeng iyon. Crap, lahat ng ito ay dahil kay Maisie. Siya dapat ang magpapalipas ng gabi kasama si Sergio. Pinagpapawisan si Layla. Pahirap ng pahirap ang babaeng iyon. Hindi ito gagana. Hinawakan ni Willow ang kamay ng kanyang ina, Nay, ayoko nang maghintay pa. Hindi lamang si Nolan ang hindi masaya sa akin, ngunit nagsisimula na rin siyang maghinala sa aktwal na nangyari 6 na taon na ang nakakaraan. Natatakot ako. That reminds me, bakit maghahinala si Nolan? Tinakpan mo ng husto ang iyong mga truck. Sino ang nakakaalam? Galit na inalis ni Willow ang kamay niya at iritadong umupo sa kama. May naalala si Layla at sinabing, Willie, may isang bagay akong inaalala. Ano iyon? Nung nasa restaurant kami, nakita ko si Mr. Goldman at ang mga bata na magkasama. Pareho silang kamukha niya, kahit ako naghinala ng mga anak niya sila. Ano, nag-iba ang ekspresyon ni Willow habang bumangon siya. Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin ito? Naghinala lang ako, at pagkatapos noon, pinuntahan ko ang babaeng iyon, ngunit itinanggi niya ang pagkakaroon ng mga anak. May ibinulong si Layla at ipinatong ang kamay sa balikat ni Willow para aliwin siya. Isang gabi lang nakasama ng babaeng iyon si Nolan. Hindi ganoon kadaling magkaanak pero hindi natin alam kung sino ang ina ng mga batang iyon, kaya kailangan mong mag-ingat. Nanlamig si Willow. Siya ay gumugol ng 6 na taon kasama si Nolan, ngunit hindi siya nito ginalaw. Bakit siya hahawakan ng ibang babae? Hindi pwede. Hindi niya hahayaang may hamarang sa kanya, hindi si Maisie, hindi ang mga bata, walang sinuman. Oh, Willie, kailangan kong bumisita sa ospital sa loob ng ilang araw. Bakit? Bakit pa? Pumalik si Maisie at nakipag-away sa tatay mo dahil sa shares ng Vanna. Humihingal si Willow. Hindi ba magandang bagay iyon? Hindi talaga. Sinisikap ng iyong ama na gumawa ng bagong testamento dahil doon. Halata namang may puwang pa rin siya sa puso niya. Napahawak si Layla sa mga balikat ni Willow. Kung mabibigyan ko siya ng lalaking tagapagmana, lahat ng mayroon ng Vanderbilts ay magiging atin. Kapag nangyari iyon, magkakaroon ako ng isang mas mahusay na lugar sa pamilya, at kung mapatunayan mo kay Nolan ang iyong relasyon, madali natin siyang masisira.